Isang mapagpalang araw po sa inyo mga kasulibay. Sa ngayon nandito po ako sa may Balantas area ng aking taniman ng palay. Last time po ipinakita ko ito na nag-direct seeding po kami dito mga kasulibay. Kanya nga lang after 1 week nung maganda na po yung tubo nung palay, yung seeds, at inisprehan ko pa rin po ito ng sulfate para po hindi tumubo yung mga seeds na mga damo. Pero sa kasamang palad, kung kailan maganda na po yung tubo ng palay, ay nagkaroon po ng problema. Ang nangyari po ay dumating ang bagyong Fabian at ilang araw po yun na walang tigil ang ulan. So nakaranas po ng matinding ilang araw na lubog. Ito, kahit na po pakawalan natin ng tubig, dinalaw ko po ito at pinabantayan ko rin, ngunit wala po talagang nangyari. Lubog sa tubig yung ating bagong sibol na direct seeding. So ang nangyari, pagkatapos po ng tag-ulan, anong bagyong Fabian, ay wala tayong choice sapagkat talagang nasira itong ating pananim. So ang ginawa ko po ay meron pa namang natitira o punla, kaya lang lumagpas na po yun sa edad na dapat na pagtatanim. Pero po pwede pa rin po sapagkat nakatulong po yun o mas advantage po yun. Ayan po kung nakikita nyo kung bakit wala pong bawas yung nakatanim na yan at hindi po yan na dali o hindi po nakain ng golden kohol. Yun po ang sinasabi kong advantage. Pagka medyo magulang-gulang na ng konti yung ating ipinunlang o itinanim na palay, yung ating transplant na punla, ay hindi na po kayang kainin o putulin o sirain ng golden kohol. So at pagkatapos din po noon mga kasulibay ay pinasundan natin ito ng nung pagkatanim ay sa ikalawang araw pinuntahan ko at ako mismo ang nag-apply ng Bionit. Yung pong Bionit, yung pong pang control natin sa golden kohol. So ito, malinis po, wala tayong makikitang golden kohol dito. Dati napakarami nung pagkatapos na maitanim ito, nung sinabuyan po siya na ang Bionit. Nako, kinabukasan timbuwang ang mga golden kohol na kumakain sa ating palay. So ang kainaman po nito mga sulibay, talaga namang yung ating pinang-repair o itinanim na punla ay wala pong bawas nga naman. Ayan, napakaganda. At sa ngayon ay ina-applyan na siya nung eksakto po ito na pang 8 days kasi po ngayon ay Saturday, August 8, ay pang 8 araw na po magmula nang ma-transplant itong ating palay dito.
So ang ginawa natin po mga sulibay, August 1, ni-repair po natin ito. Muling pinadaanan ng traktor o ng kuliglig at renta tayo ng mga tao upang taniman ito. So ito na po yung naging resulta. At sa kasalukuyan ay ina-applyan na natin ng ammonium. Ammonium lamang po ang ating in-apply. Yung tinest po natin itong Swire ammonium 210024. Ayan po. So wala po akong inihalo dito na ibang fertilizer, kundi puro ammonium lamang. At after 1 week naman, ayon sa aking program, ay saka po ito sasabugan ng triple 14 na fertilizer, at imimix din natin ng konti yung ammonium. So 1:2 ang ating combination, yung ating imimix, no? Dalawang bag o sako ng 14 at isang bag po ng ammonium sulfate, yung 210024, katulad ng ina-apply ngayon. Ang purpose po nito mga sulibay, kanya po ammonium ang ating inilagay, ay upang mabilis na tumaas ito at lumago itong ating tanim. Kasi po ang 14 siya po yung magpapa-anak o para mag-multiply yung ating tanim na palay. So sa ngayon ay nabubuhay pa lang itong ating ganun po ang ating program, no? Pagkatapos pong maitanim yung ating palay o ma-transplant, ay mag-aantay po tayo ng at least minimum 1 week bago natin ito applyan ng ammonium. Wala pong ibang fertilizer ang ating ilalagay. So ito po yung isa sa best trial na ating na-test, best application, na kumbaga ammonium lang muna ang ating ilalagay. At pagkatapos din po, after 1 week na ma-applyan natin ang ammonium, ay yung combination of 14 fertilizers and ammonium sulfate, yung 210024. Ayun po ay para mas malalong maganda na yung paglago ng ating pananim. So napakalinis po mga sulibay, no? Wala tayong makikitang kumagapang na kuhol dito. Ayun. So nung in-applyan po natin ang bayonet, medyo marami po tayong nailagay na bayonet, no? Upang mapuksa natin yung golden kuhol. At naging epektibo din naman nung sila ay tumimbuwang at namatay na. Siyempre yung kanilang mga shell ay lulutang kapag mataas ang tubig, ay ulan po ng ulan mga kasulibay. Kaya malinis, wala rin po tayo makikitang shell dito. Kalimitan ay napadpad sa may gilid o sa may bandang ibaba doon. Ayun. So sa ngayon, ito mga kasulibay ay medyo konti na lang ang tatapusin ni Ricardo na kanyang sasabugan ng ammonium sulfate. So as usual mga kasulibay, ang aking tao, ang aking katiwala si Ricardo, na kahit saan, ito po yung aking pinagkakatiwalaan sa trabaho dito sa Bukirin. Isang parte ng aking
taniman ay siya po ang aking pinagkakatiwalaan lalo sa pag-a-apply nitong fertilizer. At sapagkat mayroon din po mga pagkakataon na hindi sanay yung mga mag-a-apply nito, ay hindi po pantay yung pag-a-apply ng fertilizer, ay hindi po magandang epekto dito sa ating tanim. Meron pong malaguna, merong hindi, sapagkat depende po yun sa tinamaan ng pagsasabog ng fertilizer. Ayan. So hanggang dito pa po ito. Ayan, ito yung pinaka boundary. So yung ating ginawang sowing noon ay hindi po nag-success, sapagkat yun nga, nasabi ko na nadali ng baha, nasira sila. Itong ating katabi, ito magaganda na, at sapagkat ito'y naalalayan kaagad ng fertilizer, although nauna lamang ito ng ilang araw. Ayan. So ayan po mga sulibay, at pagkatapos po ng isang linggo ay a-applyin pong muli natin ito ng fertilizer mula doon sa may duluhan hanggang dito po. Ito po ang Balantas area na kung saan ay ito ay aming old farm. Hanggang doon po sa kabila, kanya nga lang dyan ay mga kapatid ko na ang may sakop, o na sila na po ang responsable sa pagtatanim doon. Ayan. So muli mga sulibay, maraming salamat po sa inyong pagtunghay, at naway patuloy kayong sumubaybay at manood sa bawat video na aking ina-upload. At wag lamang pong kalimutan sa mga bagong subscriber ay pindutin nyo lamang po ang notification bell upang updated kayo sa bawat video na aking upload. Maraming salamat po, at God bless po sa ating lahat. Buhay!